Magandang araw Pilipinas at buong mundo! Narito na naman ang inyong cutie sunshine lady Jane Rosalos at maligayang pagbabalik dito sa aking YouTube channel. Ngayong araw ay dadalhin ko kayo sa isang paglalakbay at nang makilala nyo ako at ang aking pananaw patungkol sa ating panitikan. Paano? Ito ay sa pamamagitan ng pagsagot sa iba't ibang katanungan na ating naliko. At huwag nang magpatumpik-tumpik pa, simulan na natin ang unang katanungan. Ano ang panitikan para sa iyo at paano mo ipapaliwanag ito sa isang ordinaryong bata o mamamayan? Para sa akin, ang panitikan ay salamin ng buhay. Ito ay binubuo ng kwento, tula, awit at iba't ibang akda na nagpapahayag ng damdamin, karanasan at kaisipan ng tao. Ito ang instrumento kung saan naipapakita ang tunay na kalagayan ng lipunan at ng bawat individual. Kung ipapaliwanag ko ito sa isang bata o ordinaryong mamamayan, sasabihin ko na ang panitikan ay parang mga kwento at tula na tumutulong sa atin na maintindihan ang mundo at ang mga tao. Rin ay isang paraan ng pagsasalaysay ng buhay. Ano naman ang panitikang Filipino para sa iyo bilang mag-aral sa kolehiyo? Bilang isang mag-aaral sa kolehiyo, ang panitikang Filipino ay koleksyon ng mga akdang naglalarawan sa pagkakilanlan ng kultura at kasaysayan ng mga Pilipino. Ito ang nag-uugnay sa akin bilang mamamayan. Nagpapakita kung saan ako nagmula at kung paano ko mas mauunawaan ang lipunang kinabibilangan ko. Sa pamamagitan ng panitikang Filipino, mas lumalim ang aking pag-unawa sa aking kultura, karanasan at ang mga karaniwang suliranin bilang isang bansa. Ano ang nalalaman mo sa kasaysayan ng panitikang Filipino sa Pilipinas? Magbigay ng history o legal na batayan. Ang kasaysayan ng panitikang Filipino ay dumaan sa mahahalagang yugto na sumasalamin sa pag-unlad ng ating kultura at lipunan. Nagsimula ito bago pa man dumating ang mga Kastila, kung saan ang panitikan ay umiira sa pasalitang tradisyon tulad ng mga epiko, alamat, salawikain at kwentong bayan. Pagdating ng mga Kastila, naging panrelihiyon at moralistiko ang karamihan ng akda tulad na lang ng doktrina Kristiyana, pasyon at mga awit at purido. Sa panahon ng mga Amerikano, gumaganap ang paggamit ng wikang Ingles at umusbong ang modernong maikling kwento at sanaysay. Noong panahon ng Hapon, muling pinahalagahan ang wikang Filipino at sumigla ang tula at mga akdang makabayan. Sa panahon ng Republika hanggang kasalukuyan, patuloy na lumawak ang anyo ng panitikan mula tradisyonal hanggang digital. Ang kalagahan ng panitikan ay suportado rin ng mga batas. Ayon sa 1987 Philippine Constitution Article 14, tungkulin ng Estado na itaguyod ang sine, wika at panitikan ng bansa. Karagdagan pa rito, ang Republic Act 7104 ay lumikha sa Komisyon sa Wikang Filipino upang pangalagaan at paunlarin ang wikang Filipino bilang daluyan ng panitikan. Maging ang K-12 curriculum ay nagtatakda ng patuloy na pag-aaral ng panitikang Filipino sa paaralan. Anong panitikan o panitikang Filipino ang nagustuhan mo sa pag-aaral nito mula elementarya hanggang kolehiyo? Mula elementarya hanggang kolehiyo, ang pinaka-nagustuhan kong akdang Filipino ay ang No Limitang Hirap ni Jose Rizal. Malalim ang paghanga ko rito dahil malinaw nitong ipinapakita ang kalagayan ng lipunan noong panahon ng Kastila, ang pang-aabuso sa kapangyarihan, ang kawalan ng katarungan at ang pag-asa ng mga tao para sa pagbabago. Habang mas tumatanda ako, mas nauunawaan ko ang kahalagahan nito sa ating kasaysayan at sa paghubog ng nasyonalismo. Bukod dito, nagustuhan ko rin ang mga epiko ng Pilipinas dahil puno ang mga ito ng tapang, kultura at tradisyon ng ating mga ninuno. Ang mga ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa pinagmulan ng ating mga paniniwala at kaugalian. Nakakatulong ba ang panitikan sa pag-unawa ko sa sarili at lipunan? Cite an author or reference na makapagpapatunay. Oo
Pangalawa naman, malaking tulong ang panitikan sa pag-unawa sa sarili at sa lipunan. Sa pamamagitan ng iba't ibang akda, mas nauunawaan ko ang karanasan, damdamin at pananaw ng iba't ibang uri ng tao. Naging mas malinaw sa akin ang mga isyong panlipunan, pati na rin ang mga dahilan sa likod ng mga kilos at paniniwala ng mga tao. Ayon nga kay Virgilio Almario o mas kilalang Rio Alma, ang panitikan ay salamin ng kaluluwa ng bayan. Sa pagbabasa ng mga akdang Filipino, nakikita ko ang ugali, suliranin at pangarap ng sambayanan na siyang tumutulong sa akin upang mas makilala ang sarili kong pagkatao at lugar sa lipunan. Ayan, tapos na tayo sa pagsagot sa nalikom nating mga katanungan. Sana naman ay may natutunan kayo at mas nakilala niyo ako at ang aking pananaw sa panitikan. Kung may nais pa kayong itanong, pakilagay na lang ng inyong mga katanungan sa comment section sa ibaba. Muli, maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan na mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Yun lamang po at maraming salamat!